Let us all stand at ating pong basahin ang ating scripture reading po for this Sunday. Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang Matthew chapter 28 verse 19. Let's read. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Let us pray. Yes, O Heavenly Father, muli kami po ay nananalangin na kausapin mo po kami at ipaliwanag mo po sa amin ang mensahe mo po patungkol po sa water baptism ngayong araw po na ito. Lord, palalinin mo po ang aming kaalaman patungkol po dito at palawakin mo po ang aming mga kaisipan, Panginoon. Lord Jesus, I know that through the Holy Spirit na ibinigay mo po sa amin ang siyang tunay na magpapaliwanag nito at mangungusap sa bawat isa po sa amin. So Lord, speak mightily to your people at nawa tumatak po sa puso namin ang mensahe mo ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. We can now be seated. Hallelujah. Ayan. So, ang pamagat po ng message natin today ay pinamagatang The Importance of Water Baptism or ang kahalagahan ng bautismo sa pamamagitan ng tubig. Amen. Ito po ang ating scripture reading. Question. Sino po ang nagsasalita sa verse po na ito? Sino po ang nagbanggit po nitong verse na ating kinote? Sino po? Praise God. Ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po siya ginawang color red. Dahil kung mayroon po kayong red letter Bible version, kapag color red po yung mga Bible verses, ibig sabihin si Jesus Christ mismo ang nagsasalita. Amen. So basahin ko lang po ulit. Buksan niyo po ang inyong libro sa Matthew chapter 28. Amen. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So ito po yung, ang English po nito is yung, ano po yung English nito? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Question. Ano po ang tawag natin sa napaka-importanting verse po na ito? Ito po ang tinatawag natin the Great Commandment. Praise God. Ang tawag po dito ay the Great Commission. Sabihin nyo nga, the Great Commission. The Great Commission. Amen. Iba po yung the Great Commandment. Naalala niyo po yung Great Commandment or the Greatest Commandment sa Old Testament, yun po yung 10 utos ng Diyos o yung 10 Commandments. Amen. Pero sa New Testament, na si Jesus po ang nagsasalita, ano na lang po yung Great Commandment niya na sinamarize niya po yung 10 Commandments? Ano yung ating Great Commandment or the Greatest Commandment of Jesus Christ in the New Testament? Ano po yun? Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. Amen. So yun po yung tinatawag na greatest commandment. Yun yung greatest command. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Yun po yung greatest commandment. Again, ito po ating binasa na scripture reading. Ano po ang tawag natin dito? Great Commission. Amen. This is the greatest commission. Tanungin mo nga yung katabi mo, ano ang pagkakaunawa mo sa salitang commission? Tanungin nyo nga siya. Commission, from the word mission o hangarin. Amen, malinaw po ba? Ang salitang commission ay galing sa salitang mission. Ano po ba yung ating mission and vision sa church? Di ba, bago po tayo matapos sa ating gawain sa Sunday service, meron po tayong dinideclare, amen? Yung ating mission and vision. Amen. Yung mission natin, yung gusto natin mangyari. Ano yung mission mo sa buhay mo? Amen.
Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, ano ang mission mo this year, 2026? Ano ang mission mo? Mission kong magkaasawa. Ano ang mission? Mission kong magkaanak na lalaki kasi wala pa akong lalaki, babae pa lang. Ano ang mission mo? Ano ang mission mo? Almost related din po ito sa ating purpose. But ang pinakamahalaga sa mission, meron tayong hangarin na gusto nating mangyari. Amen? At sa verse na ito, kaya siya tinawag na Greatest Commission dahil ito ang primary mission ni Lord Jesus Christ. Amen? Na maging alagad niya ang lahat ng tao sa mundo at mapautismuhan tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Malinaw po, that's the greatest mission ni Jesus before po siya umakyat sa langit o nag-ascend o nag-resurrect. Amen. Praise God. Question. Basahin po natin ito. 1, 2, 3, go. Ang water baptism ay hindi tradisyon ng simbahan, hindi ritual ng relihiyon, at lalong hindi paraan ng kaligtasan. So, question. Alam ko po sa Bible study natin, ito yung number 1 na tanong. Pastor, kailangan po ba na mapautismuhan ang tao sa tubig para siya po ay maligtas at mapunta sa langit? Tanungin nyo nga yung katabi nyo, kailangan ba or requirement ba ang literal na water baptism ng tao para siya ay masave? Yes or no? No. Amen. Hindi po kailangan ng physical na water baptism na ilulubog yung tao sa tubig para siya ay maligtas. Amen. Kaya sabi ko dito, at lalong hindi ito paraan ng kaligtasan. Amen. Bakit po? Ano po ba ang makakapagligtas? Or sino lang po ba ang makakapagligtas sa atin para tayo ay masave? Ang ating kasalanan na tayo po ay mapunta sa langit. Amen. It is by grace alone. Amen. Through our faith in Christ Jesus. So sa pamamagitan lang po ng grasya o ng biyaya ng ating Panginoong Jesus na siyang tumubos sa ating mga kasalanan at buhay upang tayo ay maligtas. Amen. Malinaw po? Okay. So, ngayon pa lang po, gusto ko na pong iklaro na ang pinag-uusapan po natin ay yung literal na water baptism. Kaya may mga bubbles po dyan. Amen. Naalala niyo po ba naman yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit? Or yung baptism by fire? Amen? Magkaiba po yun sa water baptism. Amen? Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung literal na tayo po ay inulubog po sa tubig na gagawin po natin sa ating family day. Sa January 31, huwag niyo po yung kalilimutan. Amen. But I will explain that later. Next, basahin po natin ito. Ito ay hindi sa pilitan. Amen. Ito ay voluntaryong ginagawa na isang tao na nauunawaan na ang tama sa mali at kaya ng magdesisyon. Amen. Question, sino na po dito ang nasa tamang pag-iisip? Meron ako ba dito ang wala sa tamang pag-iisip? Pakicheck po yung mga katabi nyo, baka wala po sila sa tamang pag-iisip. Amen. Question, sino po na dito ang nauunawaan na ang tama at mali? Amen. Baka naman hindi nyo pa po alam na tama yung ginagawa nyo or mali. But praise God dahil mayroon tayong salita ng Diyos na siyang nagpapakita sa atin ng mga bagay na tama sa mata ng Diyos at mga mali sa mata ng Diyos. Amen. At kaya nang magdesisyon. Sino na po dito ang mayroon na po kakayahan na mag-decide o magdesisyon? Meron po ba? Amen. Usually, sa Bible, makikita natin na meron na po isang naging hari at the age of 7 or 8. Amen. So, biblically, sinasabi nila that a person who is already 8 years old can decide. Amen. And knows, alam na niya ang tama sa mali, kaya pwede na silang mabaptize. Amen. Kaya usually, kung may nakikita tayong mga binibinyagan, hindi ito bababa ng 8 years old. Amen. Kasi kapag below 8 pa yung bata,
Hindi pa siya makakapag-decide sa sarili niya. Amen po. Amen. Next na basahin po natin. Let's read. Ito ay utos ng Panginoong Jesus at hayagang pagsunod. Yun po yung tinatawag natin public declaration of faith. Sabihin nyo nga po, public declaration of faith ng isang mananampalataya matapos siyang maligtas. So ang tawag po dito ay ang hayagang pagdeklara ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sabihin nyo nga po, public declaration of faith. Public declaration of faith. Amen. So in other words, kaya daw tayo nagpapabautismo sa tubig dahil inihahayag natin sa buong mundo o sa publiko ang ating pagtanggap at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen. Yun po ang ibig sabihin ng public declaration of faith. Amen. Bakit? Wait lang po ah. Praise God. Kapag ka mayroon po tayong ginagawa public declaration of faith, nahihiya po ba tayo? Hindi. Amen. Kaya nga po, kaya po siya public dahil po wala po tayong pakialam kung tayo po ay makita o marinig ng mundo dahil hindi po natin ikinakahiya yung ginagawa natin dahil isinasa publiko po natin ito. Amen. Praise God. Meron po ba tayong mga bagay na hindi sinasa publiko o ayaw natin ipakaalam? Ang sakit ng lalamunan ko. Praise God. Ang kate, ayan. Kaya matignan niyo po, sino po dito ang mga legal wife? Ang mga legal na asawa. Amen. Sino po dito hindi... ayaw po sa'yo na kasama. Palabas ang bit ko. Sino po dito ang mga isinasa publiko ay pinapahayag na yung asawa na asawa nila kayo o hindi kayo kinakahiya ng asawa nyo? Sino po dito ang mga hindi kinakahiya ng asawa nila? O baguhin ko yung question, sino yung kinakahiya ng asawa nila dito? Isabi sa publiko, this is my wife, this is my husband. Okay, next question. Sino naman po dito ang mga itinatago dahil hindi pala sila legal na asawa? O tinatawag silang concubine or mistress. Question, yung mga ganun po bang tao, isinasa publiko po ba ng lalaki o ipinapahayag po ba nila sa mundo? Yes or no? No, bakit? Kasi nga po itinatago ito at ikinakahiya, ayaw mo siyang ipagbigay alam. Amen! Kaya itong gagawin pong water baptism, hindi po siya dapat ikinakahiya dahil nga po ipinaka sa publiko mo na tinatanggap mo ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen! Sino po dito ang mga tumanggap na sa ating Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas? Amen! Pakitaas po ang kamay. Amen! Dahil tinanggap niyo na po siya, hindi kinakahiya niyo po ba siya? No! Hindi. Kung hindi niyo po siya kinakahiya, gusto niyo po bang ipakaya sa buong mundo na tinatanggap niyo siya? Amen! Kaya po, again, ang water baptism is a public declaration of faith. Isinasa publiko mo sa buong mundo na tinatanggap mo o nananampalataya ka kay Jesus Christ. Amen! Kaya, ito po ay madalas na ihalin tulad sa kasalan. Amen? Ang water baptism ay kadalasan po siyang inahalin tulad sa kasalan. Amen? Bakit? Dahil ang marriage or ang wedding ceremony is also a public declaration of your love and commitment to your husband or wife. Amen? 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 So, ganun po ang epekto po nito or punto po ng pagpapa-water baptize. Next point, basahin po natin. Ang pagbibinyag ng sanggol ay tinatawag na paghahandog or dedication. At hindi ito maituturing na water baptism. Malinaw po ba ito? Again, what do we call po yung kapag yung baby po ay dinadala po natin sa church para po siya po ay ihandog sa ating Panginoon? We call that dedication or paghahandog. Amen?
Bakit po ito hindi maituturing na water baptism? Number one, dahil ito po ay dapat voluntaryong ginagawa at dapat nauunawaan ng tama at mali at dapat kaya niya pong magdesisyon. Amen! That's kasi the requirement of water baptism. Amen! Kaya ang isang tao dapat, kung gusto niya po, kung nais niya pong magpa-water baptize, hindi po siya pipilitin. Amen! Dapat manggagaling po yun sa kanya. Siya po ang magre-request po dito at hindi po natin i-push through or oobligahin ang mga tao na gawin po ito. Amen! Sila po dapat ang magdesisyon o magsabi na gusto na po nilang isapubliko ang kanilang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng kanilang paglubog sa tubig. Amen po? Next point, basahin po natin. Hindi ito nangangahulugan ng pagpapalit ng relihiyon dahil walang relihiyong makakaligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Malinaw po ba? Amen. Ulitin ko po hindi ito nangangahulugan na tayo po ay nagpapalit ng religion. Why? Because in the first place, hindi po tayo maliligtas ng ating religion. It's only through Jesus Christ or sa ating pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesus. Amen. That's why magtaka na po kayo kapag kayong isang church or simbahan ay sinasabi niya po na requirement sa salvation or kaligtasan ang pagpa-water baptize. Amen. And meron kasi mga ibang churches na nire-require po nila for membership yung water baptism sa church po nila mismo. But again, dahil tayo po ay non-denominational, evangelical, at nagbabasa po ng Biblia, alam po natin ang katotohanan. Amen? Na hindi po tayo maliligtas ng relihiyon, kundi sa pamagitan lamang ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Again, hindi ito nangangahulugan na tayo po ay nagpapalit ng religion dahil hindi po tayo masisave ng religion. Amen po? Amen. Question, tanungin mo nga yung katabi mo. May water baptism na ba noon sa Old Testament? Yes or no? Meron na po bang pagbibinyag sa pamagitan ng tubig sa Old Testament? Ginagawa na ba noon yung ilulubog yung tao tapos iaahon siya dahil nagpapakita siya ng kanyang pagsisi sa kanyang kasalanan or pagtanggap sa ating Panginoong Jesus? Amen? Ang sagot po ay literally, wala pa po. Amen? Wala pang water baptism noon sa Old Testament gaya ng ginagawa ng mga Kristiyano ngayon. Amen? Pero, may mga water purification at symbolic washing na naging pundasyon at larawan ng water baptism na darating sa New Testament. Gaya ng, ano po example? Yung paglilinis ng mga lalaki o tao na may keto, yung water cleansing, na may mga skin disease or may mga keto, o kagaya ng paglilinis or water cleansing ng mga babaeng dinudugo. Amen? So, although ginagawa po yung paglilinis na sila po ay pinapaliguan, hinihugasan, hindi po yan yung water baptism na pinag-aaralan natin ngayon na nagmula sa New Testament. Malinaw po? Amen. Sa Old Testament, wala pa pong literal na ganito pong paglubog na ang dahilan ay public declaration of faith na tinatanggap po si Jesus. Amen. Kasi syempre, wala pa po si Jesus nung time na yon. Amen. Kasi ngayon, ang number one reason kaya ka nagpapabautis mo sa tubig ay inihahayag mo sa buong mundo na tinatanggap mo na si Jesus. Amen. At nagsisisi ka sa iyong kasalanan at praise God, inaako mo na ikaw ay kasalanan, kaya kailangan mo ng tagapagligtas na siyang maglilinis sa iyong katawan. At ito ay walang iba. Sino po? Kundi ang ating Panginoong Jesus. So, as a general answer, literally, wala pa po yung water baptism na pinag-aaralan natin sa Old Testament. Amen po? Praise God. Ang ginagawa po noon, yung water cleansing or water purification, yung literal na paghugas para po nga po malinisan yung kasalanan ng tao. Amen. Next question. So kung gano'n, na wala pang water baptism sa Old Testament, kailan nagsimula ang water baptism na ito sa Bible? Itong topic natin kailan po ito nag-start?
Alam po, December 19. Ano po? May date. Ano po araw po nag-start? Amen. John the Baptist. Akala ko December 19. Okay, so nagsimula po ang water baptism sa Biblia kay John the Baptist. Tama po kayo. Sa ministry ni John the Baptist. Hindi sa Old Testament at hindi rin agad ito nag-start sa mga churches. Kanino po nag-start ang water baptism, yung pinag-aaralan natin? Kay John the Baptist. Question, sino po ang mga magulang ni John the Baptist? Si Elizabeth at si Zechariah. Amen. Kung titignan niyo po ang pinakaunang story po sa New Testament, particularly sa Book of Luke, ang pinakaunang kaganapan sa Bagong Tipan or New Testament ay ang kapanganakan or ang pagkabuo ni John the Baptist. Amen. Hindi po sa pag-start kung paano po na-conceive si Jesus. Amen. But rather kay John the Baptist. Amen. Question. Baog din po ba ang nanay ni John? Sino po ang nanay niya ulit? Si Elizabeth. Baog po si Elizabeth. Kaya siya po ay ang kanyang asawa, sino po si Zechariah, ay kinausap ng anghel, si Angel Gabriel, para sabihin sa kanya na siya ay magkakaroon ng anak. Amen. Na lalaki, napapangalanan niyang John. Amen. Amen. Praise God. Subalit ayaw maniwala ni Zechariah, kaya hindi siya makapagsalita hanggang sa isilang si John. Amen. At ano ang ibig sabihin ulit ng pangalan ni John? Ang pangalan John, ang ibig sabihin po niyan ay Grace. Amen? Ang ibig sabihin po ng pangalan ni John ay Grace. Amen. Ano ulit ang pangalan, ibig sabihin ng pangalan ni Elizabeth? Kasi di ba yung combination ng pangalan ni Elizabeth at ni Zechariah is that God remembers His promise of grace. Amen? Amen? Yun po ang combination ng pangalan ng kanilang pamilya na naaalala ng Panginoong Diyos ang kanyang pangakong grasya na tayo po ililigtas niya sa pamamagitan niya lamang mismo at hindi sa ating mga gawa. Amen? Praise God. Basahin po natin ito. Ginagawa ito noon bilang pagsisisi sa kasalanan at paghahanda sa pagdating ni Kristo Jesus. Amen. So, ang water baptism na nagsimula po sa New Testament is pagpapakita ng mga tao na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, number 1. And number 2, paghahanda sa pagdating po ng tagapagligtas o ng Messiah na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen! In fact, yun po ang ministry ni John the Baptist. At yun din po ang naging propesiya ni Isaiah o ni Prophet Isaiah na magkakaroon ng isang tao na iahanda niya ang pagdating ng tagapagligtas. At ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si John. Siya po ang magpipave the way or maghahanda ng daraanan o ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Subalit, kailangan, bago po yun dumating, kailangan po na paalalahanan niya ang mga tao na sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Amen! Let's read yung Matthew chapter 3 verses 1 to 2. Ito po yun. In those days, John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea, repent, for the kingdom of heaven has come near. Amen? So, kung titignan po natin yung pinaka-purpose po noon ni John the Baptist, kaya siya nagbibinyag o nag-water baptize, dahil gusto niya sila po ay magsisi, repent sa kanilang mga kasalanan. Bakit? Dahil nalalapit na po ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Dahil darating na nga po talaga ang kaharian ng Diyos, dahil ang kanyang kaharian that time ay wala kundi iba kundi ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Darating na daw ang kaharian ng Diyos, at ang kaharian ng Diyos na yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Praise God. Ayan, para maalala po natin, buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 3, and let us read verses 11 to 17. Amen. Verse 11, basahin niyo po.
binabautismuhan ko kayo sa tubig. Sino nakasalita dito? Si John the Baptist. Ulit natin, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit, ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo ng Espiritu Santo. Yan po yung tinatawag nating Baptism of the Holy Spirit. Amen. At nagsisimula po ang Baptism of the Holy Spirit kung tayo po ay tunay na tatanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen? So tayo po ay napupuspusan ng banal na Espiritu sa mismo araw na totoong kinilala at tinanggap natin ang kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen? Dahil yun yung pangako niya na bibigyan niya tayo ng Espiritu Santo kung tunay natin siyang kikilalanin at tatanggapin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen! Praise God! So again, sino na po dito yung mga tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesus at tagapagligtas? Amen. Amen. So yung totoo po na tinanggap niyo siya, nasa sa inyo na po ang Espiritu Santo or ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil ang nagbabautismo po ng Espiritu Santo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Malinaw po yun? Ayan. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Amen. Gusto ko lang po i-share, no? Kasi noon, nalilito ako sa water baptism sa baptism of the Holy Spirit. Amen. Akala ko po noon, kailangan mo munang mabinyagan o lumubog sa tubig para magkaroon ka ng Espiritu Santo. Amen. May ganun po bang katuruan? Kasi may mga iba na nalilito dahil akala natin, kailangan natin ng water baptism para mapuspusan tayo o magkaroon tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen. Subalit hindi po. The moment o sa araw na tunay natin siyang tinanggap at kinalala, nabautismuhan na po tayo ng Holy Spirit. Amen. Subalit, ang pinag-aaralan nga po natin ay ang literal na water baptism o yung paglubog sa tubig na public declaration of faith na tinatanggap natin si Jesus at hindi natin siya ikinakahiya sa buong mundo. Amen po? Praise God. Verse 13, basahin natin. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ano yung ginagawa o gagawin ni Jesus sa verse na to? Magpapabanyag. Amen? Magpapabinyag, magpapabautismo siya kay John the Baptist. Amen? Kasi, bago pa po may pako sa krus si Jesus, nag-ibinyag na po si John the Baptist. Amen? Verse 14, let's read. Ngunit, tinangka ni Juan, napigilan siya, at sinabi ni Juan, John the Baptist na nagsasalita, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Amen. In other words, alam po ni John, amen, during this verse, na si Jesus na ang Messiah, o yung hinihintay nila, na kingdom of heaven is near. Amen. Ito po sa moment po na ito na nagpunta si Jesus doon sa Jordan River kung saan nagbibinyag po si John. Amen. So, naalala niyo po ba itong ilog Jordan? Ito po yung tinawid ng mga Israelites para makapunta po ng Jericho o ng Canaan. Amen. Yung yung ilog po na nagko-connect sa Canaan tapos sa area kung nasaan sila ay sa mga bites po yung area po yun. Amen. So, ganoon po kahalaga ang river po na ito. Verse 15, let us read. Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. Amen. Because it is the will of God na mabaptize or gawin mismo ni Jesus yung water baptism. Amen. Para po maipakita na yung obedience niya kay God na bago din po tayo susunod sa
water baptism po na ito ay ang ating Panginoong Hesus mismo ay nag-undergo sa water baptism. Malinaw po? Sabi po ni Jesus, hayaan mo ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Question, kalooban po ba ng Diyos na literally ma-water baptize si Jesus? Yes, kalooban po ito ng Diyos. Verse 16. Basahin po natin, nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumako sa kanya. At sa isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So nangyari po ito at narinig ng mga taong nandoon po sa mga oras na binibinyagan po ang ating Panginoong Jesus. Amen! At sa verse po na ito, ang symbol po ng Holy Spirit is that dove o yung kalapati na dumako sa ating Panginoong Jesus. At narinig po nila ang tinig na nagko-confirm that indeed Jesus is the Son of God. He is the Messiah. Siya ang hinihintay nilang tagapagligtas. Amen? Ito ang minamahal kong anak, Son of God, na lubos kong kinalulugdan or to whom I am well pleased. Amen? Malinaw po? So, question, tanungin nyo ngayong katabi nyo, kinikilala ba ni Jesus itong water baptism na ating gagawin sa family day? Is it biblical? That's the question. Yes. Oo. Malinaw at buong-buong kinikilala ni Jesus ang water baptism. Hindi lamang niya ito kinilala o kinikilala. Kanya mismo itong sinunod, pinatibay, at iniutos through the Great Commission. Yun nga yung Matthew chapter 28 verse 19. Next, basahin natin. Hindi tinanggihan ni Jesus ang bautismo ni John. Sa halip, pinagtibay niya ito bilang kalooban ng Diyos. Again, ito po yung binasa natin kanina. Let's read Matthew chapter 3 verse 13 to 15. Then Jesus came to be baptized by Chikim. Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Sa Tagalog, pahintulutan mo nga ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang tuparin ang buong katwiran o ang kalooban ng Diyos. Let's read this last point. Kung hindi mahalaga ang water baptism, hindi sana ito ginawa ni Jesus. Malinaw po, basahin nyo nga po to. Kung hindi mahalaga ang water baptism, hindi sana ito ginawa ni Jesus. Amen. Kasi po kung hindi po ito biblical or ayaw po ito ni Jesus, malamang nung nakikita na po si John sa baptisa na bibinyag, nagalit po siya, pinapigilan niya po yung mga tao na ginagawa po ito. Amen? Kagaya nung nagalit siya, nung nakita niya na ang templo ng Diyos ay ginawa nilang parang palengke, na nagkakaroon na po ng mga nagbebenta doon ng kung ano-ano, at hindi na po siya naging place of worship dahil nandoon na po ang mga businessman at ang lahat ng mga may negosyo. Diba? Sino po may mga negosyo dito? Amen. Baka kung sakaling buhay kayo noon, nandoon din po kayo nagbebenta po ng kung ano-ano. Amen. Ayan, so sabi po dito, kung hindi mahalaga ang water baptism, nirebuke sana ito ni Lord o hindi niya ito mismo ginawa. Amen? Malinaw? Next question. Si Jesus pa mismo ay nabautismohan sa tubig. Nasagot na natin yan kanina sa verse. Amen? Yes. O, basahin po natin. Oo. Si Jesus mismo ay nabautismohan sa tubig ni John the Baptist. Ito ang pinakamalinaw na pagkilala ni Jesus sa water baptism. Amen? Again, basahin po natin ang Matthew chapter 3 verse 6. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water. Sa Tagalog, at nang mabautismo si Jesus, pagdakay umahon sa tubig.
siya ay umahon sa tubig. Kaya malinaw na ang water baptism ay immersion. Amen. Ang water baptism ay immersion, ibig sabihin pag-ahon. Pag-ahon sa tubig. Paglubog at pag-ahon sa tubig. Immerse. Amen. Paglubog at pag-ahon sa tubig. Let's read this. Bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kanyang pinahintulutan at sinusuportahan ito. Amen. John chapter 4 verse 1 to 2. But let's read. Jesus was making and baptizing more disciples than John, although Jesus himself did not baptize, but only his disciples. Amen? So literally, ang gumawa po nito ay ang mga lingkod niya. Amen. Next. Ayan, hindi niya ito tinigil, kundi pinayagan niya po ang water baptism. Amen po? Next question. Kailan nagsimulang ipag-utos ni Jesus ang water baptism? So, kailan siya nag-start? Yun po yung ating scripture reading. Kailan niya po sinabi yun? Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. Kaya kung titignan niyo po yung Matthew na ating scripture reading, nasa anong chapter na po siya? 28. Amen. Nasa huling chapter na po siya dahil tapos na po siyang ipako sa krus. At siya po ay malapit na po umakyat o bumalik po sa langit. At yun po ang kanyang sinabi bago niya po iwan ang kanyang mga alagad. Ano ulit? Yung sinabi ni Jesus after niyang muling mabuhay at bago niya iwan ang mga tao sa mundo. Sabi ni Jesus, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." At ito ang simula ng baptism bilang bahagi ng Great Commission. Amen. So, question, ano po ba ang literal na sinasabi ni Jesus dito na binyag o bautismo o baptizing them sa Matthew chapter 28? Does this refer really to the water baptism? Yes. Amen. Kasi nga po, hindi na pwede sabihin na ito po yung water baptism, baptism ng Holy Spirit. Kasi nga po, mangyayari po yon sa Book of Acts or kapag siya po ay nasa langit na. Amen. So, ito po, sinasabi niyang baptism po dito ay yung literal po na paglubog ng tao sa tubig na dinideklara nila sa publiko na kinikilala siya. At magiging alagad sila ng ating Panginoong Jesus. Amen. Dahil nga po, bago rin po umalis ang ating Panginoong Jesus, ipinangako niya na hindi ko kayo iiwan at sasamahan ko kayo dahil sa kapag ako ay bumalik na sa langit at kapiling na ng Ama, ibibigay ko sa inyo ang regalo. Ano po yung regalo na yon? Yung Holy Spirit na magiging kasama nyo magpakailanman na siyang magtuturo sa inyo ng kalooban ko. Amen! Yun po ang sinabi niya na promise niya na kapag siya po ay nakabalik na sa langit, darating po ang Spirito niya na siyang magpapatotoo sa kalooban po ng Diyos sa ating buhay. Amen! At nangyari po yun sa Book of Acts during the time nila Peter when they were waiting for the Holy Spirit or anointing of the Spirit of God. Amen. Next question. Ayan, kasi mag-speak sa atin next Sunday is si Pastor Mulong. Ayan. At ganito rin po kanyang magiging topic. But I would like to have a literal explanation of this water baptism from a Baptist pastor. Amen. Kaya siya po ang speaker natin next Sunday. Ayan. Bakit ang religion na Baptist ay tinatawag na Baptist? Ano sabi ni Ate, bakit yung mga Baptist, ang tao sa kanila ay Baptist? Amen. Tama po kayo dahil sila ay nagbibinyag. Yun po ang kanilang mission na mabinyagan po o maihayag po ang pananampalataya sa pamamagitan ng Jesus at sila po ay tumanggap sa Kanya at magbautismohan po sila sa tubig. Amen. As their public declaration of faith. Okay, let's read. Let's read 1 to 3, go. Ang religion na Baptist ay tinawag na ganoon. Sa kanila nag-start kasi yung church or denomination na Baptist. Dahil their mission or ang pangunahing turo
at pagkakakilala nila ay ang believer's baptism o bautismo ng taong may pananampalataya. Hindi baptism ng sanggol. Kaya yung mga baptist, hindi po sila nagbibinyak ng baby. Amen. In fact, nung bata-bata pa po ako, I think elementary high school, may nakita po ako nagbibinyag na isang pastor somewhere sa Kalasyaw po na isang resort. At nung tinanong ko po yung mga ibang member, ang church pala nila, they are Baptist. Amen. So napakahalaga po sa kanila yung public declaration of faith through water baptism. Although, malinaw din po sa mga Baptist na hindi din po ito requirement para sa salvation ng tao. Amen. Kasi kung ganun po yung baptism, sinasabi nilang requirement yung binyag o water baptism, hindi po siya biblical. Amen. Kaya kailangan the church, especially the pastor, should not say na required ang baptism for salvation. Amen. I don't know lang dun sa iba kasi nagkaroon na rin sila ng maraming mga sector or group. Okay. Basahin po natin. Ang salitang baptist ay galing sa Gregong baptizo na ang ibig sabihin ay yung immersion o yung ilubog sa tubig. Ipinapakita nito na ang tao ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo bago siya lubugin. Amen. And basahin po natin yung next point. Ibig sabihin, ang pangalan nila ay direktang nakatuon sa prinsipyo ng baptismo bilang tanda ng kanilang pananampalataya. Amen. Kaya sa mga baptist po talaga, napaka-important po ng water baptism. Amen. In fact, madalas po nilang i-preach po ito sa kanilang church dahil nga po isa ito sa pangunahing utos or commission or mission ng Diyos bago siya umakyat o bumalik sa langit. Amen. Okay, next question. Tanungin mo yung katabi mo, bakit mahalaga ang water baptism? Bakit mahalaga ang water baptism? Or question, sino na po dito ang naka-experience ng literal na water baptism? Pakitaas nga po yung mga kamay. Question, naging excited po ba kayo na gawin ito nung nauunawaan nyo kung bakit ito ginagawa? Amen. Kasi alam nyo po, naging Christian po ako 2010 pa. So, law student pa lang ako. So, nung naiintindihan ko to, 2010, 11, 12, 13, hindi pa rin po ako na-water baptized. Hanggang sa napunta po ako dito sa church, sa AGC, kasi hindi ko matayinan yung family day. Kasi nga weekend yun, so nasa law school ako sa SLU. And then, during that time, personally, ang gusto ko talaga mag-baptize sa akin si Pastor Noel. Kasi si Pastor Noel po talaga yung nag-evangelize sa aming family, particularly sa aming Sister Luisita, na nag-explain po nito, especially yung baptism ng Spirit sa baptism ng tubig. Amen. Kasi gaya na nabanggit ko kanina, nalilito talaga ako. Kasi akala ko noon, kailangan ko na magpabinyag na para meron ako ng Espiritu ni Lord, di ba? Kasi akala natin, wala pa tayong Holy Spirit kung hindi pa tayo ng water baptized. Amen. Kaya, sabi ko, para sigurado lang may Holy Spirit, ako kailangan ko ilubog. Ganon. Di ba? Ganon kasi nga, nakakalito kasi sinasabi nila, kailangan daw binyagan ka muna para magka-Spirito ka ng magka-Spirit kay Lord. Bakit? Kasi nga, ganon yung nangyari kay Jesus. Di ba? Nung ilubog siya, tapos nagkaroon siya ng Spirit of God. Tsaka siya nag-perform ng mga miracles. Amen? After that, nag-start na po siya sa first miracle niya, yung tinurn niya yung water into wine. Nung nagkaroon na po siya ng Spirit of God. So, feeling ko noon, kailangan na akong ilubog sa tubig para pag ahon ko, magpe-perform na rin ako ng miracles. Kasi sabi ni Lord, you can perform miracles greater than what I did on earth. Amen! Pangako niya yun na kung kaya niyang magpagaling sa pangalan ni Jesus, kaya din natin magpagaling ng isang tao may sakit sa pangalan ni Jesus. Amen! Dahil hindi po tayo nagpapagaling dahil sa ating sariling kakayahan. Ginagamit lang po ni Lord yung kamay natin, yung katawan natin, para i-pray or ipanalangin yung tao. Dahil nga po, ang pagpapagaling ay sinasabi natin, in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kaya gagaling yung tao, hindi po tayo. Amen. Yun po yung mga miracle na pinangako ni Lord na mas greater pa yung magagawa natin. Kung nagawa nga nung mga alagad niya, sila Peter, di ba yung nakapagpagaling sila ng mga lumpo, ng mga bulag. Di ba bago nila nagawa yun,
pinerform muna yun ni Jesus. Dahil nga nasa kanya na ang Espiritu ng Diyos. Ayan, so, again, question, na-excite po ba kayo? Kasi ako talaga, na-excite po talaga ako. Hanggang sa, natatagalan na po ako sa pag-uwi ni na Pastor Noel. Kasi, hindi po sila umuwi. Then, nagkaroon na nga po ng family day at water baptism ng AGC. I think that was 2014, tama Sister Lucy? 2014 yun, I think. At sa isang resort ulit sa Calasiao yun nangyari. And then, of course, syempre, nagpa-water baptize po ako sa Ali Valley Resort. At ako po mismo, alam ko po na nauunawaan ko po yung ginagawa ko at hindi po ito sa pilitan. Amen! So again, let's answer the question, bakit mahalaga ang water baptism? Let's read. Dahil ito ay ginawa mismo ni Jesus, kanyang ipinag-utos, at ito ay pagpapakita ng ating pagsunod sa kanyang utos. Amen. We humble ourselves to the Lord that indeed tinatanggap natin siya as our Savior and God. Amen. Next, bakit mahalaga ang water baptism? Sapagkat ang water baptism ay simbolo ng pagsisisi at pagpilikod sa ating mga kasalanan o yung tinatawag na repentance or pagbabalik loob sa Diyos. Amen. Kaya nga pag ilulubog tayo sa tubig, it is as if tayo ay malilinisan, mahuhugasan, at ang kasalanan na yun ay may iwan na sa tubig dahil sa ating pag-ahon, tayo ay malinis na at nilinis na ng ating Panginoong Yesus at meron na pong bagong buhay. Amen! And last, bakit mahalaga ang water baptism? Let's read. Dahil ang water baptism ay hayagang pagpapatotoo sa mundo na tinatanggap natin ang Panginoong Yesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Because this is our public declaration of faith na hindi natin ikinakahiya si Jesus bilang ating Savior. Amen! Kasi kung ikaw po ay nagda-doubt or na-hesitant na magpa-water baptize, baka nahihiya ka pa na isa publiko ang pananampalataya mo bilang lingkod or anak ng Diyos. Amen po? Okay. Ito, question. Ano naman ang mga tinatanong ng pastor bago ang water baptism o bago nilubog ang tao sa tubig? Amen. Usually, bago nag-start yung water baptism, merong parang ganitong short sermon na may in-explain yun. Amen. At kung kayo po ay ilulubog na po sa tubig, may mga tatanungin po yung pastor o yung magbibigyan po sa atin. Amen po? Ano po yung mga itatanong sa atin? Number 1. Naiintindihan mo ba na ang bautismo ay hindi paraan ng kaligtasan? Naiintindihan niyo po ba na kapag binaptize kayo, hindi kayo masasave because of that? Amen? Amen. Second, nagsisisi ka na ba sa iyong mga kasalanan at handa ka bang talikuran ang iyong lumang buhay? Yes or no? Kung hindi pa, bukas ka na magpabaptize. Amen? Kasi sana buhay ka pa sa following day. Amen? Kasi kapag hindi ka pa nagsisisi, pwede ka pa mag-back out. Amen? Kapag ang sagot mo sa number 2 ay hindi pa, may isa pang kasalanan akong gagawin mamaya. so, bukas na lang. Buti, alis ka pa sa pila. Okay, kasi gaya ng sabi kanina, ito po ay voluntaryo at hindi sa pilitan. Amen? Third, question. Naniniwala ka ba na ang Panginoong Yesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay? Ito po ang pinakamahalaga na nangyari sa ating Panginoong Yesus. Ang kanyang kamatayan, the death, burial, and resurrection, or muling pagkabuhay ni Yesus. Amen? Bakit? Dahil kung hindi po siya muling nabuhay, useless at wala po tayong dahilan para kilalanin ang ating Panginoong Yesus na tagapagligtas. Amen. Kasi na hindi naman natupad yung pangako niya na ililigtas niya tayo sa kasalanan sa kanyang muling pagkabuhay. But because Jesus Christ has resurrected and has overcame death, and therefore, Jesus lang ang may karapatan na magligtas at magbigay ng buhay na walang hanggan. Amen. We believe that na muli siya nabuhay. Alam niyo, napaka-importante po nun kasi baka nagdududa pa kayo na parang hindi naman talaga siya nabuhay ulit. Baka nakalibing pa rin siya doon sa kung saan siya nilibing. Amen. So, balik na lang kayo bukas. So, kung una kayong mapapaptize.
kung hindi nyo ako masasagot o talagang pinaniniwalaan na nakuha siya ulit. Amen. Kasi to tell you honestly, and this is biblical, wala na pong ibang taong isinilang sa mundo na overcome yung death, kundi si Jesus lang. Amen. Kahit yung mga santo, kung sino man po yan ng mga Pope or si Mary, hindi po sila nabuhay ulit kagaya ng nangyari kay Jesus. Kaya si Jesus lang ang may karapatan na magligtas. Amen. Next na itatanong mo, kasi kapag puro yes, pwede ka pa number 4. Next na tanong, tinatanggap mo ba ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas? O kung hindi mo pa siya tinatanggap, balik ka sa next na family day. I don't know kung kailan yun ulit mangyayari. Baka 2028, baka hindi na po ako yung magbabaptest po sa inyo. So balik na lang po kayo sa next year. Okay, number 5. Last question. Handa ka ba ngayong ipahayag sa publiko na si Jesucristo ay iyong Panginoon at tagapagligtas? Ito na po yung tinatawag nating public declaration. Hindi ka na ba nahihiya? Kaya, handa ka na ba na ipahayag sa public, sa buong mundo, na kinikilala mo si Jesus bilang Savior at tagapagligtas mo? Yes or no? Again, kung hindi ka pa handa, balik ka na lang next year. Next year ka na lang bumalik. Amen po? Amen. Okay. Tatapusin ko po yung message sa kwentong ito. Kasi sa lahat po ng mga nabinyagan sa Bible, particularly sa New Testament, ito po talaga yung nakakatuwa at nakakainganyo sa atin. Ito po ay matatagpuan sa Book of Acts, chapter 8, verse 24 to 37. Question, sa Book of Acts, nasa langit na po ba si Jesus? Amen, nakabalik na siya. And in fact, during this time, ay nagkakaroon na po ng baptism by the Spirit of God or the Holy Spirit or by fire dahil napuspusan na po ng Espiritu sina Peter. Kaya nagbabaptize na po sila after that sa chapter 8. Let's read. Nagtanong kay Felipe ang pinuno o yung tinatawag na eunuch. Yan po yung character dito. Sabi po ng eunuch, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta o ng propeta? Sarili nyo ba o iba? Ayan, kasi during this time, nag-i-start na po si Philip na mag-preach about salvation through Jesus Christ sa pinuno ito o sa leader po na to. Verse 35, simula sa kasulatang ito ay sinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. So, nag-share na po siya ng gospel of salvation through Jesus Christ. Verse 36, basahin po natin. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno o ng eunuch, ano po yung sinabi niya? Tignan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako ay bautismuhan? So during that time, nung may nakita po silang parang tubig po or parang maliit po na ilog, agad po siyang nagdesisyon na magpabautismo. Amen. At sinabi sa kanila ni Felipe, o ni Philip, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. So sumagot ang pinuno, anong sabi niya? Sumasampalataya ako na si Kristo ang anak ng Diyos. Kaya ready siya. And then and there, siya po ay binaptize ni Philip. Amen. So finally, nasa last part na po talaga tayo, promise. Conclusion. This is now our challenge. The challenge of the message. Let's read. Mga kapatid, kung ikaw ay nabago na ng Diyos o na-born again na, at tinanggap mo na si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang bautismo ay hindi opsyon, rather ito po ay utos ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kagaya po na nangyari sa eunuch, sabi niya, narito ang tubig, ano pa ang humipigil sa akin upang mabautismuhan. Baka gusto niyo pupunta na tayo ng CR na yun at ngayon na po kayo i-baptize. Meron naman pong drum dyan sa likod. Baka gusto niyo dyan na po kayo ilugo. Amen. Kasi sa family day, baka meron po kayong pupuntahan. Gusto niyo po? Ayan. So, wala nang hadlang kung ikaw ay, number 1, sumasampalataya
nagsisisi at handang sumunod sa utos ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Amen. So let us all stand. This will be our closing prayer. But before that, malinaw po ba sa atin yung message? Amen. This will be our prayer. And let us read this po. Basahin po natin. Panginoong Jesus, naniniwala ako na ikaw ay pinanganak, namatay, inibigin, at muling nabuhay. Inaamin ko na ako ay makasalanan, kaya ako'y nagsisisi at humihingi sa iyo ng kapatawaran. Salamat sa kaligtasang tinanggap ko sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Pinipili ko ngayong sumunod at ipahayag sa buong mundo na ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Gabayan mo ako sa bagong buhay na aking lalakaran. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So kung kayo po ay sumunod sa panalangin na yan at taos-puso niyo po itong inaako, inaamin at pinaniniwalaan, then so be it. The Lord will bless you and explain to you more about this water baptism. And surely, siya po ang magbibigay sa inyo ng commitment at ng excitement para gawin po ang tinatawag na water baptism na kung saan mismo ang ating Panginoong Jesus ay nagpabaptize. Amen? To God be the glory. Yes. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God.